Pag-share. Ay, comment nyo sa baba. Ano ka to nga? Para maparandam natin kay Boying Remulla na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan niya, ilagay sa baba, impeach Boying Remulla. O, yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Miko Clavano? Sabihin mo kasi sa amo mo, huwag siyang masyadong mayabang. Pag nagkataon, baka mauna pa siyang ma-impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Meron daw hong nagbabadyang impeachment dito kay Boying Remulla. Mamaya ho, pag-usapan natin kung ano yung mga posibleng grounds for impeachment dito kay Ombudsman Remulla. At dito sa video na to, nako, Senator Rodante Marcoleta sa saganang mamaya. Biyernes ho ngayon, kaya matik na mapapanood ho natin siya dyan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Betrayal of public trust. Pambihira. Anak ng toka. Di ba? Wala nang tiwala sa bayan ng Pilipino dito sa ombudsman na to. Bakit? Mantakin nyo ho mga kababayan. Mas mauuna pang makulong ang Rodante Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Si Rodante Marcoleta na hindi diniliberan ng mali-maletang pera. Mas una pang makukulong kaysa kay Martin Romualdez. Saan ka ba naman nakakita? Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta. Ombudsman, Boying, ipapa-impeach. Assistant Ombudsman, Miko Clavano, yung kaangasan, wag paket sa ulo ha, wag paket sa ulo. Problema sa inyo kasi diyan sa ombudsman, ang yayabang nyo. Ipapala namin yan, tapos wag ganyan-ganyan salita si Boying, hindi po tinitingnan niya lahat. Wala siyang pinapalampas, yung para ba talagang totoo yung sinasabi niya, di ba? Assistant Ombudsman Miko Clavano said, it would be ridiculous. Anong ridiculous? Ang ridiculous, si Martin Romualdez ang di umanong nadeliveran ng maleta ang makukulong si Rodante Marcoleta. Maleta, Marcoleta, magka-rhyme kasi. Yun ang ridiculous. Si Romualdez ang diniliberan ng maleta, si Rodante Marcoleta ang makukulong. Yun ang ridiculous. Di umano, sabi ng 18 March. Meron pa bang mas lalala ng pagka-ridiculous doon? Wala akong naalala yung Harry Potter. Ridiculous. Di ba? Meron silang, gaganyan sila di ba? To file an impeachment complaint against Ombudsman Crispin Remulla, nothing that such move may be an act of the guilty. Nako, Clavano made that statement in response to a rumor that an impeachment complaint against Remulla is being circulated among members of the House of Representatives. Nako, siguro sabi ng mga taga-House of Representatives, napakakups naman niya si Remulla. Mayat-maya, tinatakot tayo ng kaso. Tanggalin nga natin yung buwisit na yan. Napuno eh. Napuno. Napuno ho yung mga congressman dito kay Bonjing Remulla. Bandang huli, mauna pa siya ma-impeach kay VP Sara. Bantagin nyo, si Martin Romualdez, si Zaldico, si Marcos Jr. ang tinuturo ng ebidensya dito sa mga maanumalyang flood control. Ang ikukulong si Rodante Marcoleta. Palakpakan. Ridiculous. Miko Clavano, ridiculous. Bihira. Political commentator Jesus Palsis cited a source as saying that the complaint is being supported by some religious group. Palakpakan. Dapat talaga ma-impeach ang buwisit na Boying Remulla na yan. Palsis, yabang eh. Sumobra sa angas eh. Mayat-maya pinantatakot niya yung kulong. Plunder, grab. Plunder, grab. Buwisit na yan. Tanggalin yan. Yung mga dapat makakulong, di niya kinukulong niya si Rodante Marcoleta. Pambihirang kapal na mukha. Palsis questions such a move asking if it was really about accountability or revenge. Kahit alin sa dalawa, accountability, revenge, walang kwentang ombudsman si Boying Remulla, period. Remulla recently received criticism from the Iglesia ni Cristo after he announced the filing of a plunder case against said Rodante Marcoleta over an undeclared 75 million pesos donation naman pala. Di ba pwede namang ayusin yung sose? Sentante, ayusin mo yung sose. Lagay mo yung 75 million. Di ba? The IIC called it selective justice, which Remulla denied, saying his office only follow the evidence. Ba't hindi pa tayo, yung evidence kagaya kay Ping Lacson. Yun ang sinusundan niyang evidence. Mga kabuktutan na evidence. Yung tipong sisipain ka na sa mukha ng evidence, hindi pa rin napapakulong yung mga mastermind. Visit na evidence yan. Siyempre, Biyernes ngayon. Kalma na, PH, kalma na. Kalma na, siyempre, di ba? Kalma na. Takpan natin to si Sir Nelson. Ay, si Sir Jen pala. Sorry. Takpan natin si Sir Jen. Tapos ihanda na itong si Senator Rodante Marcoleta dahil magkakabalag-baga na tayo dito sa PH Day.
Wala na ho ako marami segue dito. Nailabas ko na ang aking marugdog na damdamin kaugnay dyan sa impeachment na yan ni Boying Remulla. Napipintong impeachment. Clavano, any attempt to impeach Ombudsman Boying Remulla is ridiculous. Palakpakan natin ang best friend ni Charis dyan sa Ombudsman. Mga walang yakayo, mga wala kayong kwentang government official. Dapat sa inyo ay ma-impeach. Senan Marcoleta, balagbag. Tigil ka. Ang ganda ng ngiti ni Sen Dante. Yan ang gusto ko, Sen. Gusto ko lagi kita nakakita nakasmile. Di ba? Future Vice President ka, di ka pwede magsimangot. Dahil marami kang ipapakulong na siraulo sa gobyerno. Di ba? Itong mama na to, maraming ipapakulong to. Okay? Kaya yung mga maaangas ngayon, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, do your worst. Pag naging Vice President na ako, nakantokay, papasok ko lahat kayo sa sa kalaboso. Senado. Biyernes po sa inyo. Wala ko, wala kayo. Akala nila wala tayo rito. Live po ito. Live po tayo. Ano siya ngayon? July 3. Aha. Ayun. Araw po ngayon ng 3 lang Biyernes. ba ngayon o 4? July 3 lang po. Ito naman si Senado, masyadong advance sa 4th of July. Independence Day mo yan. Oo nga, no? 5 linggo, 6 lunes. Opo. Yes. Meron kayong gagampanan sa Senado sa Lunes. Pero bumati muna kayo, Sen. Opo. Maraming naghahanap sa inyo. Isang masayang biyernes po ng hapon sa Masayang-masaya kami na makita ka namin dyan sa saganang mamamayan, Senator Rodante Marcoleta. Pakishare itong video na to. Pakishare. Comment nyo sa baba. Anak na to para maparandam natin kay Boying Remulla na hindi tayo natutuwa sa mga kabalbalan niya. Ilagay sa baba, impeach Boying Remulla. Impeach Boying Remulla. Ilatag nyo na ho yung comment dyan sa comment section. Impeach Boying Remulla. sa ating lahat. Yo. Lalong-lalo Wala na segue, last na yun. na po yung palagian pong nakasubaybay sa saganang mamamayan. Yo. Dahil Sen, shoutout ako next episodes. Daming episodes. Shoutout ako, Sen, ha? sa kanilang pagsubaybay ay nakikita tayong tatlo. Yan ang gusto ko. Palagay ko naman nakakapagbigay ng konting inspirasyon sa kanila kung tatlo tayong nakikita nila. Ay, opo. Gusto nga sana magbakasyon ni Nelson. Sabi ko, magmuli. Hindi. Kasi napansin ko nung wala si Nelson, Opo. medyo mababa ang views natin eh. Ay, opo. Talaga naman. Iba yung kumpleto. Kumbaga yung kwentuhan ng barkada, iba pa rin pag nandiyan si Sir Nelson, di ba? Pagka wala naman si Sir ano pangalan to? Si Sir Jen malungkot din naman pag silang dalawa lang ni Senator Rodante Marcoleta. Kanya kailangan pagka mag-sasaganang mamayan, kumpleto ang barkada. Siyempre dapat nandiyan si PH update, di ba? biglang nag-ipal si PH. Dapat kasama pa siya. Kumbaga sa ulam, may dapat kumpleto Ricardo. Yeah. Kaya ngayon, kapag kumpleto tayo, ay palong-paluho yung ating mga viewers at mga taga-subaybay. I-share niyo po yung ating Facebook Live at YouTube Live. Net25 News and Information Share. Channel. Tandaan niyo po Net25 News and Information Channel, Facebook Live at saka YouTube Live. At lagi natin pinupush ano po yung sa YouTube Live. Yeah. Sabi mo kanina, medyo tumaas na yung following, ganyan? Following po at saka yung live na nanonood. Boomer tong si Sendante. Pero in fairness nagpapaka-Gen Z siya, inaalam niyo yung mga followers. Gano'ng itinaas? mga sa tingin ko, Sen, mula nung nagsimula tayo, Naging 3 times, 4 times, ano? 1,000 times pa, sa tansya ko. Oo. Sa bagay, 10 years ago. Oo. Kaya ako lang yung personal kong followers sa social media. Baka naman ang pinag-umpisan mo yung nandun pa tayo sa EDSA. Maligaya Building. Maligaya Building 2. Hindi naman po. Tatlo lang tayo Tsaka hindi pa kasali si Nelson. Dalawa lang tayo nun. Tsaka radyo lang yun. Hindi tayo makikita. Hindi, pero ito naman ang basihan ko lang, Sen, mula nung January this year. Kasi January this year. yung Maligaya Building 2 kopong-kopong pa yun dyan eh. Bigla ko nga po naalala, no? Di ba yung ano pa tayo nun eh. Ang tawag doon sabi ko ayoko nang merong May headset. Headset, Headset opo. kasi radyo eh. Oo, nabibingi ako lalo pag may headset eh. Tapos oo nga nung napunta tayo sa Sandali, doon sa New Era. New Era University, yes po. Alam mo naman yun, ano? Studio, Hanggang sa eventually, Dito. nakapag-transfer tayo dito sa studio na permanente na. Yes po. Oo nga, bigla ko naalala yung mga ganung pagkakataon, no? Mula sa mahirap na kalagayan ngayon, nasa Napakaganda mo bang lalaki nun? Batang-bata. at lalo tayong pinalakas nung sinama sa atin si Nelson. Yes, Diba? Oo. Talagang ano na. Ano tag doon? Naging susun-susun na po ang pagkatagumpay ng palatuntunan. Yun. Talagang ano naman yan eh, nasa kombinasyon yan eh. Tama naman. Di ba? Kung minsan pagka maganda yung kombinasyon, parang basketball ba yan? Opo. Kung minsan yung magaling na coach ng ng basketball team.
alam niyang pagsasama-samahin yung para i-counter yung kabila eh. yes po. Oo. May substitution. Ano yun eh, skill yun eh. Yes, opo. Strategy, etc. Po, alam nila yun. Kaya yung nag-isip na pagsamasamahin tayong tatlo, Napakahusay. napakahusay din nung course natin dyan, ano? Opo. Yan. At saka dati, ano ba ibig sabihin ng... Tsaka dati wala pa tayong kape. Ngayon nakita ko naman sari-saring kape. At saka, wala Ako, pa tayong site nun. Sen. Latte ito eh. Opo, Si ano naman eh, palaging gusto Amerikano na to, eh. Amerikano. Oo. Dati yung tubig lang yung natin eh. Naalala ko kahit Teka, wala baka tubig. makalimutan ko. Opo. Kasi pag naisip ko, kailangan sabihin ko na, o minsan eh, nalilimutan natin na kapag si yung ganun eh. Ayaw, opo. Si yung kaibigan natin na nasa San Francisco, si Cadon Orozco. Ay, opo. Alam mo bang 32nd wedding anniversary nila ngayon? Ayaw nga po. Kailangan mabati natin. Si Ate Di ba Tay, ikaw- Ate Tel di- mo po. Di ba ka 30? Opo, 30, nung isang linggo. Oo. Oo. Di ba mas matanda ka kay ka... Hindi, ano lang po, maaga lang po ako nag-asawa siya kasi medyo... Mas mataba. 32nd wedding anniversary. Yes. Kang napikot, ano? Opo. Ay, ganun Doon talaga. at Telma Orozco. Opo. Telma ba ang pangalan? Okay, niya? opo, Oo. Telma. Birthday din po si Ate Telma nung isang araw. Oh, yan, Cadon ha, wala na akong utang sa'yo. Ayun. Yan, opo. Mabutit na alala ko kagad. Baka mamaya... Ang makalimutan naman ng bilin niya kasi buong San Diego daw po, tsaka San Jose, nakatutok ngayon sa atin. At saka tinext niya ako eh. Ganun po. Oo. Ayun. Doon, napakalakas mo, ano ha? Eh, kami pag nag-text kayo, gusto pa bati, ay. Naku po. Oh, Eh, saan katerba ang nanonood sa atin, Jen? Isang ay, naku, katerbo ito yan. nga. Hindi pa karaniwan ito, ha? Facebook Ay, at saka sa naku. YouTube. Oy, ano, ha? grabe Teka. naman yan. Grabe naman to. Talagang ang dami nag-aabang kay Sid. Tingnan mo nga yung sa YouTube kung gaano. Aha. Uy, ganun din. Nako. Talaga naman, oh. Bakit kaya? Eh kasi meron tayong importanteng pag-uusapan, Sen. At saka nakita nila ngayon, masaya tayo ha. Masaya. Masaya. Kinakailangan ho ay ang ating mga issue ngayon ay para sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, at para po sa mga buhay-buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Tama-tama, Jen. Mga Pagka ganyan, OFWs. yan palang nakahanda nating tatalakayin ngayong hapon, ano? Opo, kasi para i-inspired natin yung mga magsasaka sin eh. Ang iba ko kasi medyo nalulungkot. Jen, Nelson, Sen, may pag-asa pa ba kami mga magsasaka? Oo, lagi namin narinig ganyan kay Sen eh. Buti pa si Sen, anya. Hindi mo naman sila masisisi dahil nga sa hirap ng buhay ngayon. Opo. At kung minsan kapag naalala nila na bakit kaya kami ang nagsasakit para ipundar natin ang pagkain ng mamamayang Pilipino. Opo. Eh bakit parang kami itong hirap na hirap, di ba? Kasi parang may irony nga dun eh. Sila nga yung nandyan sa agriculture natin pagkain para eh. pasaganain yung ating mga pananim. Para sa ganun, bastante tayo sa pagkain. Pero pag titingnan mo pagka ikaw ay nagpunta sa kanayunan dyan at nakausap mo yung mga magsasaka, nakikita mo yung iba't ibang uri ng kanilang alalahanin eh. Opo. Eh dahil ako'y naging farmer naman, yan naman ay hindi ko naman kinakaila. Opo. Katulad nga ng gusto ko sanang i-contribute sa hapong ito. Kahapon kasi, pinasyalan ko yung aking mga pananim dyan. Ganun mo ba? Alam mo naman, alam naman ang lahat ito, kahit naman tayo ay... Lahat lagi mo kinukwento yan, Sen. Opo. wala pa akong sinasabi, pinasinag mo. Maya-maya ng konti sana. Excited po. Excited, Sen. Sige. Kasi, ang tinatanim natin ngayon dyan, yung high value crops. Ba? Oo. Dalawang klase ang high value crops dyan. Isang itinatanim dyan sa yung upland. Upland, Yung opo, upland. oho. Yung upland kasi, kung tawagin yung mga gulay dyan, ay chop suey. Pangkaraniwan, nasa Baguio. Bagyo yan. Ang iba naman ay nanggagaling sa Quezon. Mga upland dito, Nelson eh. Opo. Ngayon pagka lowland na gulay, na high value crops, ito yung pakbet, sabi nila. Pakbet, oh. So yung akin, dahil sa lowland naman ng Tarlac din, Nelson, pakbet ang aking high value crops. Kaya nakita ko yung mga pananim ko na, no? Opo. Meron ako sitaw, meron akong dalawang klase ng talong, isang bilog. Aba, oo. O, ipakita nyo nga yung... Naku, sarap yan, bilog. Ito, Ayan ang talong mga to. talong. Talong to, oo. Yan ang pananim, talong pa lang yan. Pwede ba direct pasinag mo yung bunga? Yung bunga lang muna ng talong. Para makakita natin yung Akala ko ang talong ito. Yan. Yan oh. Ang sarap. Ayan oh, paborito ko yan. Mas gusto ko yung bilog na yan kaysa dun sa mahaba. Mas trip po natin yung mga ganyang klaseng Nako, sarap po yan. Ilaga nyo lang yan. Manamis-namis po yan. Yan ang bilog. Nakatuwan pa rin mga Ayan, tingnan mo na. Ano ba yan? Ay, hindi ko natin gaano trip yung pahaba. Mas gusto ko yung bilog na na talong. talong. Ayan. Isang bilog, tsaka yan. Sa kaya yung farm ni Sid Dante na yan, mapasyalan nga pagka magpipitas ako ng talong na bilog. Paborito ko yan eh. Saan ba yung farm mo? Papasyal ako dyan. Pahaba, Pahaba, yung kulay violet. Yung pahaba na Di pa karaniwan. nakikita Yes po, natin. oo. Pero yung bilog,
Para sa akin, mas masarap yun eh. Yun ang pampakmet talaga, Sen. Parehas kami ni Shen. Parehas kami ng trip. Kasi yun, ni sasawsaw mo lang sa ano yun eh, sa bagoong na may suka. The best na ho yun. Sabihin ko sa inyo. Pagka hindi nyo pa nasubukan, bukas subukan nyo. Hanap kayong talong na bilog. Lagay nyo lang sa ibabaw ng kanin. Approve na yan. Laban-laban na yan. Shoot. Highly recommended. Sen. Oo, yan Ano, naman Sen? yan ang mga sitaw. Makikita ninyo na konti pa lang ang tumpok. Kasi nag-uumpisa pa lang na na nagbubunga yan. Alam mo, mapapakinabangan lahat yan pagdating ng yan, kalabasa. Kalabasa. Nakita mo naman yan. Manamis yan, oo. Unti-unti nakikita mo kasi yan ang mga pangunahing bunga. Opo. Pero kapag umabot yan ng Agosto tsaka Hulyo dyan, maramihan na yan. Kung mo kayong gustong imbitahin, para sa ganun, makita naman natin. yun. Ayan pasimula Kasama ako dyan, Sen. pa lang yan. Ayun pala, Agosto pa lang nung kasagsagan niyan, Sen. Ayun palang panahon yan. July, itong July, makaka-harvest na ng marami-rami, pero ang karamihan dyan, yung Agosto tsaka September, yung aking ang inaasahan dyan, huwag naman sanang lumakas ng ulan. Yan naman yung mga bagong tanim na Lettuce. Ay, masarap yan. Masarap. Yan makikita mo yan, parang cup lang na maliit din. May tubig yan. Sa ilalim. Pero yung tamang laki niyan, kasing laki ng isang maliit na bola yan. Okay. O kapag yan ay binenta mo, kumisan aabot ng 30 pesos isang cup na yan. So kung meron kang 1,000 ibebenta, so may 30 mil ka dyan. Di ba? Isang harvestan mo yun, ano? Oo. Yan naman yung sa tatamnan na yan. Nire-ready pa Nasa lang net, nakikita mo yung net, di ba? Opo. Net lang yan. Yung isa kanina, yung may lettuce, greenhouse yun. May konting palamig yun. Opo. Controlled environment yun. Oo, yan, kontrolado din. So nakikita mo, ganun. nilalatag na yung Alam mo, kaya gusto kong ipakita yan Ano yung mapagtatanong dito, Sen? sa barangay namin. Mga gulay din. Gulay din ito, Diyan mo makikita yung grafted na makikita mo yung, lalo na sa lugar na may matubig, Opo. Hindi ba yung kamatis mamamatay pagka nilubog yung, Opo. pag nilubog yung puno, patay yung kamatis. Pero yung talong, hindi siya mamamatay. Oo, buhay. So, ang ilalagay na pagdudugtungin yung puno ng talong, tapos i-grab yung kamatis, mabubuo yung kamatis. Ay, oo nga. Matindi, no? Oo, yan yung mga kalabasa. Diyan. Pwede na pala, no? Oo, nakikita mo yung mga... Ako, yung bulaklak niya, no? At saka yung talbos, yun ang paborito ko, eh. Oho. Yung bulaklak niyan, Jen, Opo. minsan makikita mo, di ba, pinipitas yung bulaklak. Opo. Pwede mo alisin yung pagka wala yung buko, yung kasi pag nandun na yung bunga na yun eh. Opo. So, kailangan Nakikita yung, yun, alisin mo yung excess na wala pa yung buko na yun. Pwede pa yun. Para mas dumami yung magkakaroon nun. May tutubong bago. Ngayon, sa maliit na ginagawa ko ngayon dyan, nakakapag-contribute ako sa paglalatag ng pagkain sa ating mga mamamayan. Kasi yan, bibilin ng yan. Nakiusap naman ako sa ating departamento na tulungan niya na akong maghanap ng ng mga bibili. So every time na may nakabantay naman na bibili kagad. Ayun. Oo. Ang tanong po ng mga babayan natin, kagaya nitong, kilala niyo ito, si Brigido Nevera Jr. Ay, naku, si Kuya Briggs. Nag-aalaga si Bridge. Siya nga yung taga ko riyan eh. Siya nga. Siya yung aking kapatas dyan. Si Gladys Castro Apurada ng Dubai. Ang sabi niya, siya lang gusto ko malaman kasi ay saan ka kumuha ng patubig dun sa mga tanim na gulay? Meron akong solar. Ay, yung windmill. Yun ang dalawa yun. Opo. Yung windmill, yung nakita mong, kaya lang, hindi ko nailagay dyan. Opo. Yun ay para doon sa greenhouse. Ayun. Yun naman for value crops. Ito na yung, malaki yung malaki yung capacity noon. Kasi nung purbahan namin yung buga ng tubig niya, malakas. Ito. Nagkaroon lang ng konting problema. Kasi yung klase ng tubig, alkaline. Kaya kailangan lagyan mo pa ng konting, treat mo ng konting ng chemical para sa ganun. Acidic na konti. Hindi maging acidic yung yung lupa. Ganun pala yun. Inaaral yun eh. Pati yung paglalagay ng net house. Nagpatulong ako doon sa kaibigan ko na head ng Taiwanese mission sa Tarlac. Kasi nakaibigan ko na yun eh. Bata pa. Pero doktor yan sa kaya ang pangalan ng mga technician nila tungkol sa pagtatanim, plant doctor. Meron silang mga plant doctor. Yung pinaka-head nila na nakabase sa Tarlac City, naging kaibigan ko. Kaya lalo ako na-inspire. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko, tingnan mo yun. Kasi magaling, meron silang technology. Pakitingnan mo yung uri ng lupa, ng mga ganyan. At minsan naman, tutulungan din ako ng technician. Meron technician galing sa munisipyo eh. Meron din technician na galing sa region. Municipal at saka regional agriculture. Matyaga ka lang. Kaya lang, kaya ko pinakikita ito para sa ganun.
ma-inspire yung mga kababayan natin na magsasaka. Kaya lang ang nagiging concern nila dito, Opo. kailangan talaga ng budget din. Halimbawa, yung pagtatayo ng solar, kung wala ka namang gagastahin din, paano mo maitatayo yung solar? Lalo yung landlocked yung lugar niyo. Oo, napaka-importante kasi ng patubig din para mabuhay ang halaman. Yes po. Parang tao din yan eh. Saan ka nakakita ng tao na nabubuhay, hindi umiinom ng tubig? Pwede yun, oo. Oo, ganyan din ang halaman. Oho. Ngayon, kailangan nating suportahan ang mga magsasaka kasi kung sila lang, hindi nila kayang panagutan talaga. Lalo na ngayon, yung production cost ay talagang Mataas. tumaas ng tumaas. Bukod dyan, nakita mo yung si Ka Yuan, yung ating... Opo, sa Ligumba. O yung, si Yuan sa Ligumba. Iyon lang. Opo. Dalawa yung grupo ng tao na tinulungan natin sa agriculture pa rin. Opo. Yung Yuan sa Ligumba, ito yung marunong sa kooperatiba Okay. na nakapag-organize siya. Gumawa kami ng pilot projects, 3 lugar. Opo. Ang probinsya ng Isabela, ang probinsya ng Tarlac, at saka yung probinsya ng Iloilo. Iloilo area, opo. Na itatag niya lahat ang kaya bumilib din yung secretary ng ng Department of Agriculture. 100,000 na raw sila sa ngayon, ha? Hindi, nakita niya talaga Opo. kasi mapursige, maalam, skillful sa kooperatiba, may papalibanag na mabuti. Hindi lang ako nakakapunta kasi sa dami rin ng ginagawa natin. Pareho kami ni Secretary Chu na iniimbita kaya lang. Minsan nagtuturuan na lang kami. Sabi ko, Sek, ikaw muna. Ako, nandito ako sa ganito eh. Ikaw muna, sabi niya. Hindi kami magsabay. Tapos yun namang isa, ang kanyang ginagawa, tinulungan din ng Department of Agriculture. Magaling naman siya sa pag-i-stabilize ng ng lupa, ng sakahan. Yun naman ang kanyang expertise po. Yun ang expertise kasi ganito yan. Ang lupang sakahan natin, pangkaraniwan, lalo na sa alam mo, may 1 hektarya ka. Opo. Kailangan aralin natin to, Nelson eh. Opo. Ang 1 hektarya, para ikaw ay makapag-produce ka ng palay, karaniwan. Diba, gusto mo, mag-average ka ng 100 kabans per hektar. Opo. Dami yun. Mangangailangan ka ng pataba, hindi kukulangin sa 8 bags ng pataba. 8 sako. Yung urea ito yung chemical. Opo. Napakamahal ng urea ngayon din. Nako. Lalo na nung pumutok ang digmaan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine, Opo. dyan ang gagaling yung fertilizer, yes yung po. ginagamit natin sa pataba. Kaya hindi lang nagdoble, tumriple. So palagay mo nasa 6,000 na yata yung, ewan ko, 3,000 o Yung isang sako, 5,000. parang mga 4,000 Isang sako. opo. Kung 8 ang kakailanganin mo, Nako. talagang doon pa lang. 40 mil agad yun. Mabigat na yon. Oho. Ngayon, kapag hindi ka naman gumamit ng pataba, sayang naman ang isang cropping season, Oho. hindi mo makukuha yung targeted na production. Ayun. Ibig sabihin nun, yung productivity ng farm mo, ng lupa, Oho. mababang-mababa. Doon ka matatalo. Totoo. Ngayon, yung si Michael Ocampo, ito naman yung isang kagrupo ni Yuan sa Ligumba, magaling naman siya sa pagkuha ng chicken manure. Inahalo niya doon sa materials. Kasi meron silang planta eh. Opo. Ang gagamitin na lang, kapag sinama mo yung kanyang chicken manure tsaka yung chemical na So organic fertilizer, organic fertilizer, opo. ang gagamitin na lang ng farmer, imbes na 8, isa na lang. Ba, hindi laking tipid ho yun. Kaya nakakatipid siya ngayon. Pagkatapos, pag nakita mo yung production sa farm, doble. So, dito siya kikita ngayon. Kasi yun ang laban lang ng ang laban ng farmer nandun sa ikabababa ng production cost Yes. at pagdoble ng yield. Opo. So, yung productivity ngayon, tataas. Ngayon, kapag itong dalawang factors na to ay hindi nagsama, matatalo yung farmer. Talo. Pag talo yung farmer, nadidiscourage siya. Yes. So, ngayon, sinasabi natin, wala nang gustong sumunod sa mga yapak, sa mga bakas ng kanilang mga magulang ng mga magsasaka. Ako lang siya, personal akong naka-experience niyan na yung 1 hektarya, masaya na ako sa 30 kabans eh. Ay, mababa ang Kaya production tama, cost. kaya natalo. Pero Talo ka. yun lang kasi ang kayang i-produce. Yun nga. Oo. Kung ang anak mo naman ay 5 o kaya 6, Talo po sa... hindi ka makakapagpaaral ng anak. Totoo. O paano yung kanilang paggagamot pa? Diyan sila natatalo. Ngayon, kaya siya nadi-discourage. Pangkaraniwan kasi sa kaisipan ng maraming tao, maski na hindi Pilipino, maski sa ibang bansa din, Opo. kinarakterize nila yung farming sa magitan ng 2 letrang D. Yan. Letter D. 3 Ds. Okay. Oo, Opo. sabi niya, ang farming ay difficult, Hirap. O, mahirap, dirty, Madumi. Oho. dangerous. Mapanganib. Bakit? Oo. Aba, minsan kinikidlat ka rin dyan. Nakita mo, mabuti nga ako nung bata ako, sa dami ng kidlat na dinaanan ko. Hindi pa ako. Kasi lalong-lalo na kung umuulan, nakasakay ka sa kalabaw mo. Abay, pagka nagsagit-sitan yung hindi ka naman basta-basta makakababa eh. Ihila mo yung isa, nakasakay ka rito, meron ka pang pangkuna yung pagkain nila.
Hindi ka basta makakababa eh. So kung minsan, ang gagawin mo na lang, dadalangin ka na lang din. Di ba? Totoo yan, Sen. Eh, isipin mo yung dami ng kidlat na dinaanan ko. Yun nga. At saka yung paglusong sa tubig, Sen, mapanganib. Dahil yung isa kong farmer, dati, namatay eh. Nakuryente. At dahil Sa, hindi, yung linya ng kuryente. Dumaloy sa tubig. Kaya delikado. Hindi, Totoo minsan, yun, DJ. yung ahas, may meron ahas ding ka ahas yun, yan. opo. Pag ikaw natuklaw ka ng ulupong, Naku po, disgrasya. marami talaga yan. Hindi lang ahas, minsan insekto. Isa pa po yan. Oo. At ang naranasan ko pa dyan, Sen, yung... Kasi wala kang patubig, de, hihintay ka na ulan. Oo. Alam mo, naghintay kami, 4 na araw, ayaw umulan, no? Sabi ko, hindi tayo sabi ng mga farmer, hindi po tayo makapagtanim. Wala Bakit ulan. po? Wala akong tuyo eh. Eh de, Sa ulan lang pala kayo, masal kayo sa ulan. yes, nanalangin ako, kagabi, gabi. Kinabukasan, baka naman, sabi ko, saan sinabi ko pala kung gano'ng karami? Sumablay ka talaga. Sumadami. Humingi ka ng maraming ulan yata. Nakopya mo lang yan. Naikwento ko kasi sa iyo nung bata ako. Nangyari sa amin yan, Jen. Ganun po. Nangyari yan. Preparado na yung ano? Preparado na yung sakahan. Opo. Konting ulan na lang yun. Kasi tinitingnan mo rin, ang farmer kasi wala naman siyang, basta nakita niya lang ang langit. Ayun po, tatanong-tanaw lang. Ito na, kanya, uulan bukas ito sigurado. Ipiprepare niya ngayon yan. Pati yung mga punla, alam mo yung punla, bubunutin mo yun. Opo. Pagkatapos isa-isa mong ilalagay doon sa malapit doon, Tatali yan, isang bigkis eh. ulan na lang. Tansyahan lang, pero dahil nga yung experience ng tatay ko na siguro sa tagal ng pagiging farmer niya, pagka tingalayan, kasama yung lolo ko na, uulan bukas. Kabisado na nila yan. Pag sinabi nilang apakta, may mga termino sila eh, kapagpangan, pero alam ko, parang may relasyon sa ulan o sa pagpatak ng ulan. So malinaw sa kanilang consciousness, yung araw ng kinabukasan talaga, papatak ang ulan. Yung timing, opo. So, pinrepair. Pati yung magtatanim, pati yung kakainin nila. Ganito, Yes, ganyan, opo, ano? yan po. Sa mga tweed, yung konting naipon ng nanay ko, talagang nakasakto na para bukas. Naitaya mo na, ika nga. Ngayon, umaasa sila na talagang... Papatak ang ulan. Di ba naikwento ko sa iyo? Kaya mo lang yata... Hindi pa tayo- Kinokopya mo lang. Nangyari ko talaga sa akin. Ngayon, Tapos, Wag kang magpaliwanag, Sir Nelson. Nangyari ba talaga o kinopya mo lang? isip-isipin mo, biglang sumikat ang... Araw. Oo. Di, wala. Ang tatay ko ngayon parang malungkot na. No? Kasi once na Naka-invest na kayo eh. yung punla na bunot mo na eh. Hindi mo naman mayaan uli yun. Eh kapag hindi natuloy yun, matutuyo yun. Eh ano pa itatanim Ay, namin? yung mga manggagawa, nabayaran na po yun. Advance Oo. magbayad. Pagkatapos nung mag-aalauna, alas 2 yata, ang nanay ko pumasok sa silid niya. Kinuwento niya sa akin yun eh. Opo. Nanalangin. Ba? Nanalangin talaga. Akala mo after mga 35 o 40 minutes, biglang kumulog. Okay. Nung kumulog na ganyan, sagit sita na ganyan, biglang tumilim. Eto na, bumuhos ang ulan. Naitanim ang dapat itanim din. Totoong nangyari ito sa buhay namin. Ganon ang isang farmer. Nakikipagsapalaran, alatsamba kung minsan, pero walang irigasyon sa lugar namin eh. Opo. Kaya yung pinakikita kong pananim na yan, ako nang nagkusang gumawa ng Solusyonan niyo yung solusyon patubig eh. Opo. Mabuti naman, napakababaw lang ng tubig, kaya lang alkaline, kaya lalagyan mo rin ng medyo magandang panggamot para sa ganun, maging adaptable sa mga halaman. gulay. Maging balance. Oo. Ganyan ang Hirap karanasan maging ko. farmer. Ano? Mahirap talaga, dirty. Nakita mo naman yun. Yung kalabaw lang, sinasabi ko sa iyo, pagkagising mo sa umaga, lalo na doon sa lugar namin, Opo. halimbawa, umulan ng malakas ng gabi, magpuputik yung kalabaw. Yung kalabaw pa naman, ang gustong-gusto niya, pag nagputik-putik, Ay, naku. maliligo pa siya sa putik eh. Parang nananadya talaga eh. Alam niya na sasakyan ko siya kinabukasan eh. Paano ka sasakay doon? So, hanap ka na naman ng paraan kung paano mo siya paliliguan. Nako. Gagamit ka ng timba, ng lahat ng Kaya kapag nalinis mo na yung kalabaw, Opo. amoy kalabaw ka na rin eh. Gagamit ka ng sako. Yan. Para sa ganun, meron kang pangsapin. Opo. Kita mo naman yun. Baka kala kasi ng mga kababayan natin, nagpapanggap akong na farmer. Hindi po. Yan po ako. Hindi ho si ano yan, hindi si Kiko Matching, no? Si Kiko Pangilinan ho kasi ano yun eh. Nagpapanggap ng farmer daw siya dinidiligan lang naman pechay ni Sharon, di ba? Ito, maraming tanim nito. Talagang laki sa bukid ho itong si Senator Rodante. Lumaki. Pagka ako sinabi ko sa inyo laki sa bukid, maniwala ko kayo sa akin. At hanggang ngayon po ay nasa puso ko ang pagsasaka. Totoo. Kaya hanggang ngayon, nakikita natin siya, no? Talagang, ang request na namin, sana pag may ani na po na marami-rami, baka pwedeng kami na ang mamakyaw at kami na rin ang magbenta. Maganda yan. Kung maganda Huwag naman na ang kayo presyo. maglalayo, Sen, kasi Hindi, may kung mga maganda bayan, naman ang presyo mo, ba't naman di ko bibigyan ay, sa'yo? tatapatan Kaya lang, natin yun, magtawaran kayo ni Nelson. magbibidig pa pala kami dalawa dito. Kung tawag dyan, konsignasyon eh. Konsignasyon, Lulungan, yes po. sabi niya. Sen,
kukunin mo ba ng ganitong kilo? Di, taas mo ng konti si Jen, ano eh. Pero Sen, ako ay nakapunta sa UK, sa Belfast. Buti ka pa. Doon kasi, Ireland, hindi no? kaya ako na nabanggit kasi birthday ng Rob Polancos ngayon eh. Oo. Na nandyan sa lokal ng Belfast, binabati sila. Naalala ko tuloy na kung gaano pahalagahan ng mga farmer dyan sa UK. Oo. Alam mo kung paano? Pumunta ko sa isang fast food chain. Doon pala, hindi ka pwedeng magbenta ng mga produkto mo na may sangkap na, halimbawa, karne, Oo. kung hindi mo i-source doon sa local farmer. Doon sa area na mismo? Yes, halimbawa yung gulay mo, lettuce mo, yung beef mo, dapat sa local farmer mo kukunin. Kung wala, doon ka palang pwedeng kumuha sa iba. Tsaka lang, tsaka lang ano. Maganda yung suporta ng gobyerno. Magandang patakaran yan. Pangkaraniwan, yung ating mga malalaking mga food chain ngayon, di ba? Opo. Nakikipag-coordinate sa mga barangay. Yun. Doon muna nila kinukuha. Opo. Ang problema, dahil mataas nga ang cost dito, Ayan ang problema. yung imported mas maano. Yeah, mas mura. Sabi niya, kung ganyan kataas ang presyo mo, sa China nga niya, kalahati lang ang presyo. Nako, Doon yun tayo na. natatalo. At saka yung quality control ng produkto. Minsan kasi hindi nasusunod yung quality na hinahanap ng tindahan. Hindi, pero kung quality lang ang pinag-uusapan dyan, maniwala ka sa akin, yung kamatis natin, mas malasa sa kaysa kamatis niya sa Amerika. Bagay, totoo po Nakain kayo. ko na rin dyan, maski na sa Europa, yung kamatis, ang gaganda ng balat, ang Ang lalaki lalaki, pa. opo. Pero kapag kinain mo, ang tabang. hindi lasang kamatis eh. Nasa ano natin, Naamoy presentation. mo lang na parang kamatis, pero pag kinain mo, Hindi lasa- iba yung kamatis natin. Di ba? Yung kamatis natin, palimba, gumamit ka ng kamay na kumakain. Opo, nako, sarap nun eh. Maghapon na amoy mo yung kamatis sa kamay pag hindi ka nagsabon eh. Yes po. Di ba? Ay, nako. Anyway, saglit lamang ha. Masaya ang ating talakayan. Dahil sa mga pangyayari yan, Nelson, ang ating bang mga mamamayang Pilipino, mga magsasaka, mga mangingisda, sa sektor ng agrikultura, sa tingin mo ba'y gaganda na buhay natin ngayon yan? Ito nga ang katanungan dyan, ha? Ito po ang itinatanong ngayon nating mga kababayan. Ano ba pinag-uusapan natin? Itong pinakahuling update na ito, Sen, ha? Yan, opo. Na ikinagulat ko rin ito eh. Ba? Ikaw ba nagulat din? Nagulantang ako dyan. Hindi na ako. Gulantang ako eh. Eto, Sen, ito ang